when the two of them became a mayor, binabash sila ng mga taga Davao na malala. Sobrang malala. Speaking of that, totoo ba? Kasi may nakuha akong internal information sa side ng mga Duterte. Ang sabi nila, mas grabe daw si VP Sara, mas hardcore daw kaysa kay Digong. Totoo ba? That's true. Yung Dutertista, parang gusto mo siyang gawing distinct from the DDS as general eh. Actually, hindi naman. It's the same group. Pero faction but siya. I do not Sekta. really think it's a faction. Sekta na lang. No, not even that. Kasi PRRD is almost ideological. Yeah. I PRRD agree. is almost ideological. So, ngayon, alam mo, gamitin mo yung DDS dun sa ideology, di ba? hindi, di ba? Parang, kasi DDS are people who supports PRRD. But, of course, hindi yun yung lingering. Ang lingering is yung what he represents. Di ba? Okay, so gusto mo i-transcend yung just a follower of Duterte Exactly. sa Correct. sa embodying the ideology. Yes, exactly. Okay. Okay. To bring your support into a value system that when we look for a leader, these are the things that we are going to look for. Correct. Because you're not just Duterte supporter supporting Duterte as a person. Because personality politics is never gonna work. PRRD is going to leave this world sooner or later. So, ano yun? Pagka Duterte supporter ka lang, pag naubos ang mga Duterte, wala na. Diba? Pero okay, I have a question, honest question sa iyo. What if this ideology ng Dutertista o Dutertism is in practice, right? So, what if one of like Kitty doesn't have that ideology? What happens Then na? she doesn't fit the bill. I'm so sorry, she doesn't fit the bill. That's good. Ibig sabihin na transcended talaga to the point na hindi not by blood but by ideology. Exactly. Okay. Because you know, part yun ng kung paano view ni PRRD rin yung politics niya eh. Si PRRD wala siyang pakialam kahit kamag-anak ka niya. Si PRRD nga is willing to nasipain si Pulong sa nung nagkamali yung anak niya, willing siyang i-give up yung niya. Pagka napatunayan niyo na merong magre-resign ako dito sa House of Representatives. Kung napatunayan niyo na ganyan yung ginawa niyan or something like, my politics is very important. And for me, yung politics na hindi na-exercise, yung politics na hindi mo nakikita, walang silbi sa akin yan kung parang naging idea lang yan. So it has to be something that is done. It has to be something that is exhibited. And that is the importance of someone like PRRD. Kasi nga, siya, he walks the talk. Ito yung belief system niya, ito yung pamamaraan niya in order to put that belief system into action. So ngayon, yung kumbaga parang, hindi ito personality based na parang, pag si Kitty, ganyan. No, Kitty has to prove her worth. Na in order for the Duterte support base to extend their support to you, you have to show Duterte sensibilities. Not just because Duterte yung last name mo. That happens to Inday. Not by blood. That happens to Baste. That happens to Inday. You know, when the two of them became a mayor, binabash sila ng mga taga Davao na malala. Sobrang malala. Even Baste Duterte, when he became a mayor, nung nag-vice president na si Inday, pagkatapos nag-mayor si Baste, binabash ng malala si Baste. Even yung mga taxi driver na parang, malayo sa tatay niya, malabo pa yan sa kanya, hindi kami naniniwala na ganyan. Until he was able to prove his worth. He ended his first term as a Davao City Mayor na maraming kagalit. Even yung ang talagang na bad trip sa kanya doon, kasi may mga system siyang binago doon sa Davao City eh. Nakaaway niya yung mga oldies na mga business people doon. Kasi he forced them to comply dun sa mga certain requirements that are usually ina-undertaking lang nung ate niya at saka nung tatay niya. So ngayon, pagdating sa kanya, parang hindi na po pwede yung undertaking. I-comply nyo yan, otherwise hindi ko kayo bibigyan ng business permit. It became a huge issue, no? And that caused Baste Duterte, yung popularity niya na hindi kasing bongga nung sa ate niya at sa tatay niya.
But at the end of the day, when Davao City were performing really, really well sa revenue collection and do sa investment figures nila, Basta Duterte ended his term and yung term niya is the healthiest fiscal condition of Davao City. So they saw na parang, okay, tama naman pala yung naging decision ni Baste. Ganon. So, kumbaga aftermath yung mga, kumbaga yung time yung nag-vindicate sa kanya na yung time na parang, oo nga, tama, makes sense. Parang well, the idea is, kahit sila, hindi rin naman sila minahal ng tao just because Duterte sila eh. Hindi rin naman nila napabilib yung mga tao just because Duterte sila. They performed as well. They showed. Speaking of that, totoo ba? Kasi may nakuha akong internal information sa side ng mga Duterte. Ang sabi nila, mas grabe daw si VP Sara, mas hardcore daw kaysa kay Digong. Totoo ba? That's true. Oo. Okay. Kasi insider yun eh. Ano na naman yan? Teka, mag-share muna ako. Kakwentuhan ko si Caillou. Ano yan ang tawag dito? Unity niya. Ha? Unity niya si Caillou. Hanggang ngayon? Hindi naman siya hardcore political content creator. Yung mga content niya is really more of logic, bini-breakdown niya yung mga arguments, ganyan. Interesting din naman yung mga views niya eh. You will not exactly agree in many political points, pero pagdating dun sa pag-breakdown ng mga argument, I think you can parang have a fruitful discussion kasi solid yung mga kinembot. Kung ikaw ang magde-decide kung paano i-handle ang investigation ng flood control project, paano ito gagawin? Bex, hindi ito, wala nang etchos. Hindi na ito po pwede nang gawa tayo ng investigation. This requires massive intervention. Bex, we're talking about 1 trillion. Hindi po tayo nag-uusap dito 20,000 pesos ang nawala or 100,000 pesos ang nawala. We're talking about 1 trillion. Bex, kahit 10,000 times kang mag-reincarnation, hindi mo matatapos bilangin ang 1 trillion kung mag-uumpisa ka ngayon magbilang. Pagod ka lang. True. Kahit 10 times ka pang ma-reincarnate, hindi mo matatapos bilangin ang 1 trillion. Alam mo yun, ibibigay na naman yan sa mga politician, ibibigay na naman yan sa kanila, magchichikahan lang yung mga yan. Ako talaga the military should speak up. Yan ang unang-unang dapat mangyari. The military should speak up. Ang labo niyo naman mga friends. Protector of the people, 1 trillion. Di ba? Hindi ka pa magsasalita, 1 trillion na. Kailan kayo magsasalita pag umabot na yan ng ano masunod sa trillion? Quadrillion? Pag umabot na yan ng quadrillion? Ganon? Joy, darating ang panahon, gagayan ngayon tayo. Bex, ako rin na sa Pilipinas, 100 trillion na. Ayaw pa rin nilang investigate. Yung pa rin makalsa. Investigate! Ito pa investigation pa rin ang iniisip nila. Oo. Look, yung kay Napoles, how much was that? That was in the billions, no? I think. 10 billion. And that was, gusto ko lang ipaalala sa mga tao, na that was how many years ago? 10 years ago. Tapos ngayon nag-iisip pa tayo kung imbisigan. Tapos ngayon, iisip, di ba? Ganun pa rin, iisipin na, paano i-imbestigahan. Wala lang imbestiga. People know. The military knows. They have intel funds. Imposible hindi mo alam. Ano dyan? Ano ginagawa mo? Hindi mo alam? 1 trillion na nanakaw, hindi mo alam? Bakla, ikaw nga mawalan ka nga ng 20 pesos sa wallet mo, alam mo. And we're talking about flood control. People die because of faulty flood control project. Exactly. So ngayon, ano magagawa natin? Gagawa ng mga tao. Kaya ako talaga, kailangan kahit yung mga retired general, magsalita na kayo. Alam mo, this is not, mamamatay na rin naman kayo Diyos ko, ilang years na rin naman kayo. Magsalita na rin kayo. Ako talaga, wala na parang, kung totoo man yan, parang Janet,
Ganyan din si Janet Napoles noon. Remember, bago yan nahuli si Janet, wala pa, hindi pa bumubuto yung issue. Ganyan din sila, pinapakita nila yung kayamanan nila. Ganyan din sila, pinagmamalaki nila yung mga kayamanan nila. Ganyan din, na-feature ata yan dati, si Janet or yung anak niya. Ganyan din, parang lifestyle. Eto nga and this is the ito yung lumalabas na sentiment ng MIU. Sabi nila, the military is guided by laws, the law state, they should be impartial, that's why we have the division to create a system of balance of check. If mga ilamang military, it's just chaos. Hindi pa ba chaos yung 1 trillion na nakawan? And kaya nawawalan ako ng gana kasi parang sa totoo lang parang hindi sila Hindi naman seryoso. Hindi naman seryoso yung Dex 1 trillion. Hindi ka pa bakla mawalan ka nga lang ng 1,000, naluloka ka na. Mawalan lang kayo ng 1,000 sa wallet. Gusto nyo nang dayok-dukin yung nagnakaw sa semento. Ito 1 trillion. Dead mo. Pagka hindi natin na-solve tong flood control project na to, yung corruption dito sa flood control project na to, wala na tayong pag-asa. Deserve nating mamatay lahat sa baha. Sa totoo lang. Well, kasi no? Sino ba nag-initiate nung kay Napoles? Senado ba? As far Di ba as doon nga nasabit si Bong Revilla? Bong Revilla, Bong Marcos, Ay, pati ba si PBBM? JPE, oo, JPE, si Jinggoy, ayun. So basically, ang idea was, may mga funds na allocated dito sa mga legislators. And then, in order to justify yung allocation na yun, si Janet Napoles yung parang gumagawa ng resibo. Ganon. So, may NGO si Janet Napoles. So, magagawa-gawa siya ng mga kinem. Parang siya yun sa hearing nitong recently, yung sinabi niyang small hardware lang siya, tapos quadruple rating na niya na. Ganon. Well, sort of. Kaso nga lang kasi yung sa DPWH, at saka yung mga contractor, dapat meron silang physical result. Yeah. Diba? Dapat meron silang physical result. Si Janet Napoles kasi, wala talaga siyang result. Kasi talagang Ghost na ghost kasi. ghost kasi, gano'n. Although, of course, sa DPWH, meron naman talaga rin mga ghost project. Pero, parang... Kasi feeling ko sa investigation na yan, medyo mahihirapan yung inflated yung price kaysa dun sa ghost talaga. Feeling ko, ang matatamaan talaga dito ng todo is yung mga ghost projects talaga. Kasi, I think, defensible kasi yung inflated price Hindi yun yung priority. I would say, tatamaan pa rin yan, pero hindi yun ang priority. Oo, mahihirapan kasi sila dyan. Yung pinaka-worst is ghost. Kasi, fully paid ka pagkatapos wala ka na-deliver. Diba? Wala nun, ganyan. Okay, next is yung tipong fully paid ka, pero 50% lang yun natapos. Paano nangyari yun? Diba? Yeah. So, parang 50% ghost, ganyan. So, ganyan. And then, the percentage will, na parang 80% fully paid na, 10% fully paid na yung mga doon. So, different level of ghosting. Ayan. So, yung una, 100% ghost. Yung second is yung may percentage partial na ghost. And then, third is yung kumpleto, tapos tinipid yung sa materials. Yeah, kasama rin yan. Deliver, ganyan-ganyan, na-deliver siya. Pero yun nga, kumbaga parang hindi siya yung pinaka-problematic sa lahat. Yeah. Ang pinaka-problematic is yung ghost at yung department of ghosting. Ako hindi ako disagree sa sinabi ni ng presidente na na yung may mga issue lang yun yung imbestigahan. Hindi, imbestigahan mo lahat kasi lumalabas sa akin ito, pag iniisip ko siya logically. Okay, kapag may mga successful, hindi naman ibig sabihin nun is wala nang corruption na nangyari. Kumbaga, ang nangyari lang doon is it's a successful corruption. Right? Ganun lang yung lumalabas. Malinis na corruption lang. So, dapat, lahat talaga yan. Isang sweep yan. Hindi pwede yung, ito lang yung may problema So, ito lang yung imbestigahan natin. Hindi pwede. I mean, in all practicality, gets ko naman si PBBM doon kasi siguro mas marami kasing resources iubusin mo doon sa lahat kaysa doon sa paisa-isa, kumbaga kung may motive o kaya may nakita kang evidence na okay, this is a good start na may mali dito saka investigahan natin. Pero for me, kasi this is one time lahat na, right?
gumastos nga tayo sa 1 trillion sa wala, tapos doon pa sa investigasyon. Ay, ideally, lahat naman talaga dapat i-investigate. Pero, since meron kang 15 na pinangalanan, o di sige, simulan natin dyan. But it Doon natin doesn't simula, mean, no? it doesn't mean we're going to stop there, di ba? Yeah. Diyos ko po, sa totoo lang, ano lang yan eh, pwede naman gawin yan na, ano ba yung mga low-lying fruits dito? Start tayo with the ghost projects. Diba? Yeah, yun muna. Start tayo with the ghost projects. Yung ghost project, paano nangyari na mayroong ghost project? Diba? Kasi pagka nagkaroon ka ng ghost project, ibig sabihin, yung executive hierarchy mo, natulog lahat. Systemic talaga ang problema doon. Oo. O, gagalaw. Diba? You know how difficult to identify a project, an infrastructure project? It has to go through the Barangay Development Council. The Barangay Development Council would recommend to the Municipal or City Development Council. And then the Municipal Development Council would have to recommend to the Provincial Development Council. And the Provincial Development Council have to recommend to the Regional Development Council. And then it has to be again recommended to the National Economic Development Authority, to NEDA. Yeah. And then it becomes part of the NET, of the National Expenditure Program. And then this is going to be scrutinized by the legislature. First, by the House of Representatives. So, ngayon, pagdating sa House of Representatives, yung mga project na in-identify nyo, kakatayin pa yun doon. So ngayon, pagdating dyan, okay, pupunta pa yan ng Senate at magkakaroon na naman sila ng katayan doon. So, you know how many layers we have to go through para mag-identify ng isang proyekto? And then you have a ghost project? Paano nangyari yun, no? Paano nangyari yun? So, malaking kaputahan. Kaya nga ako parang nung nag-ongoing yung Senate investigation of the flood control project. And then, umamin si DPWH Bunuan na merong 5 billion pesos. That's already half of Janet Napoles commission. And we're just talking about one province here. Isang probinsya pa lang pinag-uusapan natin dito. So, ngayon, 5 billion confirmed na ghost project, tapos we're not propounding questions. Who identified those projects? Because the one who identified those projects are the one in cohort sa pagnanakaw.